Kamusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay may lakad si Nili at dumating ulit ang kanyang mga pamangkin para dalawin sila ni Lola. Simula nga nang dumating sila ay araw-araw silang pumupunta dito sa bahay. Ipag-ahanda ko nga ulit sila ng pagkain dahil dito daw ulit sila magtatanghalian. Akala ko nga hindi na sila dito kakain dahil sabi nila kay Lola pagbalik nila ulit ay magkakape na lamang daw sila. At nung tanungin nga ulit sila ni Lola ay nagbago ang isip at dito na nga lang daw ulit sila kakain. Dinagdagan ko nga ang gagawin kong pagkain dahil sabi ni Lola ay dadating din daw yung kanyang isang apo. Gagawa nga ulit ako ng mashed potato, kamatis at sibuyas na sala dahil yun ang kanilang request. Hindi nga pwedeng mawawala yan dahil yan ang gusto ng paboritong apo ni Lola. Canola oil lang inihahalo ko sa kamatis at sibuyas dahil yan ang gusto ni Lola at baka daw hindi magustuhan kapag olive oil. Nagpadagdag nga din si Lola ng abukado at nilagang itlog. Basta ko na nga lamang hiniwa-hiwa ang abukado at hinati ang itlog. Ganan nga lamang ang pinagawa sa akin ni Lola at bahala na daw ang kanyang mga apo kung paano nila gustong kainin. Magpiprito nga ulit ako ng itlog para kung sakaling ayaw nila nung nilaga ay may nakaredy na prito. Napakadali nga lamang ihanda ang pagkain nila at kahit sino ay kayang-kayang gawin. At sa pagmamadali ko nga hindi ko na napakita kung paano ko ginawa ang mashed potato. Nung una nga silang pumunta dito, hindi nila kinain yung tinapay at pita. Kaya naman ang ginawa ko ay in-steam ko yung pita para lumambot. At naglagay din ako ng kumus para pwede nilang pagsawsawan. At yung tasty naman na tinapay na dala nila ay ginawa ko namang French toast. Nagdadalawang isip pa nga ako na gawin yung French toast dahil baka hindi nila magustuhan. Pero ginawa ko na nga lamang din at kung hindi nila kainin ay di kaming tatlo ni na Lola ang kakain. Ay paniguradong ubos yan sa amin at hindi masasayang. Sakto nga din ang araw na yan na may schedule si Nili sa kanyang bagong doktor. Kaya naman bising-busy ang person ng araw na yan at hindi magkamayaw kung ano ang uunahin. Kaya naman nagmamadali din akong ayusan si Nili para bago dumating ang kanyang mga pamangkin ay nakagayak na siya. At bago pa nga dumating ang kanyang mga pamangkin ay napakain ko na din. Si Rapi nga ulit ang susundo kay Nili at sasamahan para magpa-check up. Ay nga dumating na ang mga apo ni Lola at bago sila pumunta ulit sa kwarto ni Lola ay si Nili muna ang kanilang kinakamusta. Sinusulit nga nila bawat araw na makasama si Lola kaya naman araw-araw ay pumupunta sila dito sa bahay. Pagkatapos nga nilang pumunta kay Lola saglit ay sabi ko'y kumain muna sila habang mainit-init pa ang pagkain. Napawaw nga sila dun sa ginawa kong French toast dahil ang sarap daw. Aksidente nga lamang yung paggawa ko ng French toast dahil yung egg yolk at gatas na ginamit ko ay gagawin ko sanang leche flan. Ang kaso'y sumablay kaya naman naisip ko para hindi masayang ay gamitin ko na lang sa paggawa ng French toast. At kahit nga si Lola at Nili ay gustong-gusto din. Hindi ko na nga pinasabay si Nili na kumain sa kanyang mga pamangkin dahil mas inuna ko na siyang pakainin. Hinihintay nga lamang ni Nili na sunduin siya ni Rapi at usapan ay pupunta dito sa bahay ng 2:00. Kapag nga pumupunta dito ang mga apo ni Lola sa bahay ay lagi ko silang inaalok ng kape. At kahit nga katanghalian tapat ay nagkakape din sila. Ang mga tao pala dito sa Israel ay hindi katulad natin sa Pinas na kanin is life. Dahil gulay is life ang mga tao dito kaya mahahaba ang kanilang buhay. At kung kumain man sila ng kanin ay bihira lamang. Ang mga apo ni Lola kay Rapi ay mga vegetarian. Katulad ng kanilang ina na si Talia. Hindi sila kumakain ng karne at kahit nga isda ay hindi din sila kumakain. Kaya naman kahit ganyan lamang na simple ang pagkain na inihanda ko ay gustong-gusto nila. Dumating na din pala yung isang apo ni Lola. Ayan si Abiram na apo ni Lola sa kanyang anak na si Ilan. At ilang taon nga din silang hindi nagpangita na magpipinsan. Dito sa Israel hindi katulad natin sa Pinas na kapag may umuwi, nagtitipon-tipon ang magkakamag-anak. Lalo na sa mga lalaki, hindi katulad sa atin sa Pinas na kapag nagpangita ay kaliwat kanan ang inuman. Ay dito sa Israel ay tamang kamustahan at kwentuhan lamang ay ayos na. Hindi na nga din kumain si Abiram dahil bago daw siya umalis ng kanyang trabaho ay kumain na daw siya. Inip na nga din si Nili sa paghihintay kay Rapi at ano daw pagkakatagal. Kaya naman nagpunta na sa kwarto ni Lola at pinatatawagan si Rapi at baka daw nakalimutan na sunduin siya. Kapag nga may pupuntahan si Nili at kasama si Rapi ay hindi mapakalian. Mayat maya ay nagtatanong kung anong oras dadating dahil nag-aalala yan na baka hindi daw siya samahan. At kahit nga maaga pa nga lamang ay gusto na din agad niyang magpabihis. Bagong doktor nga yun ni Nili at first time nga lamang siyang matitingnan ng doktor na yon. Nagpaalam ang mga apo ni Lola at lalabas muna daw sila para magyosi. At naiwan ang paboritong apo ni Lola na si Yanib. May natira pa nga pagkain dahil hindi kumain dito sa bahay si Abiram. Pero hindi naman yun nasasayang dahil kakainin din namin yan. Ay lalo na kung kay Nili dahil walang tapon dyan ng pagkain. Ay nga't sa wakas ay dumating na din ang pinakahihintay ni Nili na si Rapi. 2:30 na nga dumating si Rapi dahil natulog muna ito. Napagod nga dahil galing pa siya sa taniman ng orange. Bukod nga kay Rapi ay sasamahan din siya ng kanyang pinsan na si Nitsa na anak naman ni Imadora. Kakilala kasi ng anak ni Imadora yung doktor at dahil first time ni Nili na magpapacheck up doon ay sasamahan din niya. Doon na nga lamang tatagpo ang anak ni Imadora sa klinik ng doktor. At si Nili naman at si Rapi ay hindi nasasakay ng taxi at doon na lamang daw sila sasakay sa kotse ni Rapi. Buti na nga lamang din at may Rapi na nag-aasikaso kay Nili dahil yung kanyang mismong kapatid ay hindi siya maasikaso at masamahan. Nagpaalam na nga din dyan si Yanib dahil mauuna na siya na umalis. At ang naiwan na lamang kay Lola ay yung magpinsan. Nagtagal nga din sila dito sa bahay at halos inabot na mahigit 2 oras bago sila umalis.
Ay nga't sa tagal na hindi nagpangita na magpinsan ay ayaw pang umalis at gusto pa ng hunta. Ay nga't hindi makaalis-alis at hanggang sa may pintuan nga ay talaga namang maritesan pa din. Ay sa pagkikita nga nilang are, baka abutin na ulit ng ilang taon bago ulit sila magpangita. Gusto pa nga ni Yanib ng hunta, ang kaso may pupuntahan ata kaya mauuna na siya na umalis. At nagtagal din naman yung magpinsan na nakipagkwentuhan kay Lola bago sila sumunod na umalis. Ay siya hanggang dito na lamang ang kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!